Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magsasagawa na ng imbestigasyon ng Kamara at tungkol sa mga maanumalyang flood control projects ngayon, iimbitahan si Mayor Magalong ng Baguio City. Alam naman natin na si Mayor Magalong ay kilalang advocate. Advocacy niya talaga itong korupsyon. Labanan ng korupsyon ay naging mainit ngayon itong mga korupsyon, anomalya sa mga flood control projects at nagkakasagutan nga ang Kamara at si Magalong. Ngayon, sabi ng Kamara, iimbitahan nila sa Magalong. Ang tanong, a-attend naman kaya si Magalong? Sa tingin ko, dapat umattend siya. Maganda ipakita ni Mayor Magalong na hindi siya natatakot sa Kamara. Haharapin niya ito. At maganda doon mismo, pangalanan niya. Pangalanan niya kung sino yung mga kongresista na involved sa mga anomalya, sa mga flood control projects na yan. Bibilib ang tao niyan. Bibilib ang taong bayan kay Magalong. Suportado ka, Mayor Magalong, attend ka at huwag kang mag-alangan, ilantad mo ang lahat ng nalalaman mo. 'Yun. So yan kasi mga kabunyog, magsisimula na kasi yung imbestigasyon ng TRICOM. Tinatawag din minsan na Infracom. So ngayon sa imbestigasyon nitong TRICOM, itong Infracom, tatlong committee siya na pinagsama-sama, yung House Committee on Public Accounts, House Committee on Good Government and Public Accountability, and House Committee on Public Works. Yung tatlo na yan, pinagsama-sama kaya tinawag na TRICOM. Infracom. Kung yung dati nung 19th Congress ay Quadcom, ito TRICOM. Maraming nagre-react dito kasi nga parang kahit si Leila de Lima, sabi ni Leila de Lima, hindi niya gusto na ang Kamara mag-investigate ng sarili niya. Hindi naman, kasi marami talagang mga kongresista ang mapapangalanan dyan at involved yan. Ngayon, ang tanong, willing ba sila? Handa ba sila na ilabas talaga ang mga pangalan? O ngayon, ang sabi ng TRICOM, iimbitahan nila si Mayor Magalong. Kasi si Mayor Magalong may grupo si Mayor Magalong yung Mayors for Good Governance. Mga mayors yun na binuo nila yon, nila Vico Soto, nila Joy Belmonte, mga mayors yon na sumusulong ng advocacy na labanan ng korupsyon. Tampok na tampok ito ngayong korupsyon na ito sa flood control. Nagkakainitan nga si Mayor Magalong at ang Kamara Si Richard Gomez galit kay Magalong. Sabi ni Richard Gomez, congressman ng Leyte, wag mo namang i-generalize ang Kamara. Linalahat mo naman, sinisiraan mo para lang lumabas kang mabango ka. Bakit? Ba't hindi mo asikasuhin ang problema mo, yung sarili mong bakod? Marami ring problema ang Baguio City. Ganun yung ni Goma, ni Richard Gomez. At kahit sila Congressman Benny Abante, humihingi sila kay Magalong na mag-apologize kasi wag naman daw dapat linahat. Kasi parang sinabi daw ni Magalong na ang buong Kongreso o Kamara ay mga korap, involved diyan sa mga anomalya na 'yan. So sabi, mali naman daw 'yun, dapat mag-apologize si Mayor Magalong. Yun din ang sabi nila Congressman Adjong, ginamit kasi ni Magalong na muro-muro lang yan magiging pagdinig na yan. Di galit si Adjong kasi muro muro-muro, muro sila bangsamoro. Hindi daw maganda yan na gamitin yung term na muro-muro, na iinsulto sila dyan. Anyway, sabi naman ni Mayor Magalong, hindi siya mag-apologize. Bakit naman siya mag-apologize? Wala namang siyang ginawang masama. Ang dapat pa nga daw mag-apologize sa bayan ay ang mga kongresista. So ngayon,
Nung tinanong ang TRICOM kung iimbitahan nila si Magalong, oo daw. Kaya lang ano sa tingin niyo, aattend kaya si Mayor Magalong? Aattend kaya? Kung tayo ang tatanungin, ah, tayo ang tatanungin dapat umattend siya, 'wag siyang matakot diyan, harapin niya 'yan, harapin niya 'yan. Hmm, bibilib, hahanga ang tao kay Magalong. O kapag nandun pangalanan niya, masaktan na ang masaktan. O papangalanan niya ang mga kongresista, senador na kasi may listahan siya niyan, may listahan niyan si Magalong. Maganda 'yun kasi talagang covered ng media 'yan, naka-livestream 'yan. Kaya sana pag-isipan ni Mayor Magalong na talagang umattend. Pagbigyan niya talaga parang mailabas. Sa Senado kasi, ang namo-monitor natin parang hindi papangalanan ni Lacson, eh. Kung si Magalong ang magpapangalan niyan at dun pa mismo sa Kamara ay matindi yan. Ang ganda ng epekto niyan, 'di ba? Oh, ang ganda ng epekto niyan. Parang kaliwa't kanang sampal yan sa mga kongresista. Ano yan. Kaya lang ang pagkakaiba lang kasi ng mga kongresista at senador, ang mga kongresista at senador may parliamentary immunity. Ibig sabihin anumang sabihin nila kahit wala silang patunay o testigo o ebidensya, pwede nilang sabihin ang gusto nilang sabihin. Hindi sila makakasuhan ng libel or cyber libel, hindi. Pero ito, kung resource person diyan si under oath 'yan, pwede siyang makasuhan ng perjury. Yun lang ang problema diyan ni Magalong. Pero napakagandang niyan, platform or opportunity na mailabas niya talaga. Kasi ang taong bayan gusto talagang malaman ang buong katotohanan. Hindi naman lumalabas doon sa pagdinig ng Senado at Kamara, eh. Panay contractors lang at DPWH ang doon lumalabas. Pero yung tungkol sa mga kongresista at senador, sino-sino 'yon, anong projects nila, wala. Kaya kung si Mayor Magalong ilalabas 'yan doon sa pagdinig ng Kamara, ng TRICOM, ang ganda 'yan. Kung hindi kayang pangalanan ng mga kongresista yung mga kasamahan nila, si Mayor Magalong kaya niya 'yan. Bibilib niyan ang taong bayan sa kanya. Saludo 'yan. Ano sa tingin niyo? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.